Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, July 1st, 2024. So July na po at first day of the week natin. Sakto, no? Lunes at medyo hirap pa rin yung index natin, no? So medyo double top siya dito sa malapit sa MA20. Nag-close tayo 6,398.77. So negative 0.2% and slightly below ng 6,400 natin. Pero puro big caps ulit yung pinag-usapan dito, di ba? GGS, Converge, ASEN, SEC. So sila pa rin pinag-uusapan. Wala naman masyadong gumalaw sa kanila. And kahit papano, meron tayong 88.92 million net foreign buy. Pero wala pa rin nga yung sinasabi natin last week na more than 1.3 billion na bumuhos din sa kanya. Kaya hindi natin masyadong mabigyan ng optimism yung market natin kasi wala na masyadong foreigners pa dito sa market natin. Okay? So, bisitahin na lang po natin kung ano nangyari dito sa ating mga trending stocks. Wala yata masyado nag-spike na na stock for today's trading. So, nauna dito sa listahan natin si Converge, 0%. Ayan, bakit siya nauna? So, meron siyang, okay, ito siguro, meron pa rin siyang net foreign buy pa rin siya, 19.56 million. So, ibig sabihin, meron pa rin nag-accumulate para dito kay Converge. So, tignan natin. Bukas, dapat bukas gumalaw na siya. Either bumaba o tumaas siya. Pero naglilitay na umakyat siya kahit na 0% lang siya kasi personally may hawak tayo sa kanya. Pero yun nga, nagugustuhan na rin sa kanya kahit paano meron siyang net foreign buying na maliit. Ayan. So next natin si dito. Okay, last week pa itong trending pero hindi naman gumagalaw yung price. So ngayon gumalaw yung price nitong si dito natin. Nag-up po siya ng 3.57%. No? So 3.57 and meron siyang 719.79K. Net foreign buy din siya. Tapos pangatlo sa listahan si GGS, so another green. Meron siyang gain na 2.3% and meron siyang maliit na net foreign buy din, 14.38 million. Tapos si ASEN, negative 0.4%. Hirap yata si ASEN. Negative 0.4% and meron siyang 9.29 million net foreign buy. SEC, may nakita ulit ako disclosure kaso hindi ko nabuksan. Mamaya silipin natin kung nagbenta ulit yung mga executives natin. Negative 2.23% and meron siyang 4.9 million net foreign sale. Kasi si Madam, di ba, last week nag-start na siya magbenta. Tapos si Lotto, umarangkada to last week, di ba? Nag 7% yata to last week. Kanina umaga, nag 4% din si Lotto, pero binawi niya ng konti. So, gain pa rin naman siya, pero baka daw G yung kadila, positive 0.97% and meron siyang 491.73K net foreign buy dito sa markets po natin. Okay, so hindi ata masyadong exciting yung first day of trading natin. Disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin as usual. Please don't forget to read po yung ating disclaimer. Sabi nga po natin, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mo gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold na stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa market. Due diligence lang po ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And as usual guys, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para update dito po lagi dito sa reviews. Or kung gusto mo, join ka. So, July 1st, bukas yung start ulit ng cycle natin. So, pwede ka sumali dito sa trading group naman. Ayan. So, kung gusto mo silipin yung mga tinitrade natin na stocks, tapos yung ating, ayan, so mga subscriber, maraming salamat po doon sa usual viewers natin. Sakto lang tayo, sampa sa 1K last Friday. Company reviews, sample trades, mga basic indicators. So nag-aral ka ba ulit during the weekends plus risk management? Ayan, kailan yata mag-risk management? Pag-usman na naman tayo. And yung ating mga basic na PSC stock market studies naman. Ayan. Double check mo na lang po. Sa mga nagki-crypto, follow mo lang po ako dito sa mga play to earn games. Palawi Trader Crypto ko to. Wala pa naman tayo masyadong update sa kanya. Last month pa yung huli update natin. Medyo pumipitik si di ba, si Bitcoin. Kanina medyo nag-up siya ng 4% yata yung inakyat niya. So, berde. Pero halos berde naman lahat. Nakita ko na yung ating European market, Asia, at saka US market, plus yung ating crypto. Ayan, so hopefully good sign. Kailan yung good sign na inantay natin yung net foreign buy, wala pa rin. Wala pa rin nga siya. Ayan.
So, tapos follow mo na lang po ako dito sa social media, Palaboy Trader na Facebook account or dito sa ating Palaboy Trader na Facebook page para updated ka sa mga posts. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market, dito sa US at saka dito sa Bandang Crypto. Tapos, tignan natin yung mga posts natin dito sa bandang Twitter natin, ang mga na-post natin dito. Okay, so maganda nga yung ano, ito yung nakita ko pala. So halos halos lahat global market is okay po siya. So doon muna tayo sa summary. Ayan. So recap 6,398.77 negative 0.2%. So nagda-Dow G yung candle natin. Meron na siyang summary. Ayan. So dito na. Net foreign buy naman siya 88.92 million. So finance lang yung ano nagberde dito 0.12%. So the rest mapula. Ang pinakatinuman dito is holding firms negative 0.56 at saka yung services negative 0.47%. So foreign funds sold BDO, Metrobank, SCC, SGP, CNPF, DNL, EMI, IMI, AC, Aboites, Iris, Philrich, MEG, DFNN at saka si SEB. Foreign funds bought, ito yung mga binili ng mga foreigners natin, BPI, CBC, East West, ASN, APC, REC, URC, CHP, ABA, ANS, DMC, Ali, CLI, CRIP, GlobeTel, at saka Converge at saka Silito. Ayan. Alam mo ba kung anong stock tong si ano, ANS na yan? Hindi natin masyadong nababasa. Okay, so summary, Century Pacific Foods declare special cash dividend 0.48 per share. Ani, di ba pumitik din? Additional 30% ownership equity in Zhongzhan, Fujiang, ano ba yan? Pangalan niya. Fujian Trading Company. Ayan. So, sa China siguro yan. Ayala led ASEAN supply retail arm signed deal with the Asian development to power the latter's late headquarter in Mandaluyong with 100% renewable energy. Petron closed a $500 million loan with 7 banks. Sideways na si si Petron, baka malapit na rin yan. Alco is finalizing acquisition of 3.6 hectare site in Manila Business District, PLDT, and GSIS renewed partnership. CREC led by EDSA Abedra has signed an agreement with San Miguel Corporation, Global Light and Power Corporation, PH inflation outlook. So, ay congrats sa doon sa mga taga Manila nakita ko. Merong increase wage hike, 30 pesos yata, di ba? So, taas na pala ng minimum sa Manila, no? 600 plus. Ayan, PH June inflation, of course, dahil sa inflation mababa yung yung value niya. Expected at 3.9%. PH residential property prices rose 6.1%. Condos, laki ng condo, 10.2%. May nabasa akong napanood na vlog sa TikTok nung isang araw eh. So yung condo, pag nabayaran mo na, hindi, meron ka pa rin babayaran every month. Yung tinatawag nila monthly dues. Kaya sabi nga yung mga condo pang mayaman talaga kasi yung monthly dues mo, pwede mo nang pan-down ng ng normal na house and lot. Okay. So, yung mga may pera. Rojas and Company Incorporated secures approval of each loan application to refinance outstanding bank loans. Double Dragon says 3.5-year retail bond price at 8%. SEC, UK company, Anglo-American, suspends production at is still making coal mine in Queensland because of underground fire. Kasama ba siya dito sa investment niya? Global coal mining stocks rise. Okay. So, okay. Kaya siguro siya pumitik ng isang araw pero nag-drop na rin siya ngayon. So, it's expected to take several months to assess the damage and re-enter. Ayan. So, kaya pala pumipitik siya, pinag-uusapan last time. Pero si Madam kasi lumalabas. Ayan, Jollibee plans to open 15 more Mang Inasal stores. ASN will supply clean energy to ADB facilities. Double Dragon, okay by SEC to sell retail bonds. Ang laki ng interest, no? 8.008% per annum. Kaya pa kaya niya yan. CPG has announced a company's plan to launch 5 new projects this year. Ali SMPH, deep buy, sabi ni DA Market Online Trading. So Meralco, MGen appoints CEO, formerly Aboitiz Power. Okay. Philippine Stocks Index falls 0.22%. Ayan. So ito yung mga winners
at saka loser sa mga big caps. Globe Wireless Payment Arm GCash will soon be accepted in MRT and LRT. Di okay na, di ba? Tap-tap ka na lang sa kanya. So RCI has secured a loan to refinance its outstanding bank loans. 580 million shouldn't be too difficult for the market to digest. Tama, kasi si NextGen yung upcoming IPO natin. So baka magkaubusan dito ng shares, no? Robinsons Retail Holding, RLC, Costco, Ali, mga share buyback, Jollibee to ramp up franchising strategic markets, Nvidia, so sell na ba to? Kasi lower high siya nung past few days. So cash dividend. Ayan, yung mga cash dividends, pero mga preferred shares yata to lahat eh. Ayan, ito lang si EC at saka si SN. Upcoming by July 10, 2024. Okay? So yun po yung galaw natin. Saka patalastas ulit. Ayan guys, so sabi ko sa inyo, as usual, mag-open ulit yung Patreon, yung ating yung membership sa YouTube, yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. Gusto yung mag-support, pwede rin po. So Patreon yung isa sa mga channel natin. Okay? So double check mo na lang yan. So pag-usapan natin yung galawan sa market, okay, good vibes kahit pa paano, 88.92 million. Pero hindi pa rin bumabalik kasi yung lumabas na 1 billion. Kaya medyo yung chart natin, medyo may duda pa rin tayo, no? Kahit na pangalawang araw na nandito tayo sa MA20. Especially yung lumabas sa kanya is dalawang twister tops ba yan? Dalawang maliit na inverted Dow G. So malalaman natin for the coming few days kung talagang mahina pa rin yung market kasi lalo na first week na ng July, 'di ba? Pag-usmat na tayo. Anyway, ang inaasahan ko naman sa kanya, best scenario na lang natin, babagsak pa rin siya pero double bottom lang dito sa 6175. Kasi nung nag-ghost month tayo uh, until October, no, isang buwan din. So 5.9 yung pinakamababa natin. Ayan. So parang ayaw pang pumasok ng mga foreigners sa market talaga. Anyway, nahirapan yung RSI, bumaloktot, malapit dito sa 50 level natin, tapos yung MACD is nagtatry namang mag-recover. Pero yung pinaka-overall chart natin, dahil additional doji, so ganito muna, downtrend muna yung ilalagay natin, tapos support 6175 ha. So, sino mga winners sa big caps? Puro losers yata. BDO 1.4, Ali 1.4%, sino pa? Si GGS, hindi mo masyadong gumagalaw. Pero meron siyang galaw na 2.3%. And AGI, 0.69. Bumabawi na rin siya, no? And the rest, CNPF, 2.95%. Pero yung pinaka-picture nila, downtrend pa rin. So, Metrobank, nag-drop 1.92. URC, kinain niya yung breakout. Nag-rig 2.52. GT Cap, ang laki naman. Okay. So, pre-nice niya. Congrats na lang kung nakalabas ka nung Friday, 6.77. Yan pala humila sa ating ngayon. AC, negative 0.88 at saka si Aboites, negative 2.71%. Okay? So, winners, sino ba dito? Hanap tayo na may volume naman kahit pa paano. Kasi mga penny stocks yan eh. Ayan. Hanap tayo may volume dito. Ito, si dito lang, no? Aldi, 3.85%. Ani, 3.51%. Ayan, si dito natin, 3.57%. Merrimart, 2.47. Ayan, double bottom. GGS, 2%. MRC, hindi natuloy yung kanina. Makyat to ng 10% yata to kanina umaga. 1.82%. Ayan, so mahina yung galawan. So dito sa losers, JT Cap nga, ayan, binawi din niya. 6.7%. House, lalaki ng volume ni House. Ayan, yun nga lang, pabagsak. RCI minus 4.2, nag-lower high si RCI natin. PHR minus 4%. Naku, mukhang mababasag pa yung support. Sino pa? CHP minus 2.87. SCC minus 2.23. TUGS minus 1.61. Okay? So yun po yung mga galawan natin. Balik tayo dito sa PSE and silip tayo sa global markets. Parang okay naman eh. So baka bukas na yung bukas na gaganda yung market natin. So S&P positive 0.15.
Dow Futures, positive 0.18 and then Nasdaq is 0.09%. So, noong Friday, medyo tagilid tayo dito sa US market. Pero yung pinapakita ngayon, parang okay naman siya. Ganun din yung European market, parang gusto na rin niya mag-bounce. And then sa Asian market, maliban dito sa Russia Index. So the rest is, meron din isa dito. No? The rest is verde. Ayan, so makita mo ng verde yung galawan. Okay, so maganda. Tapos sabihin natin, kahit sa crypto, maganda rin yung galaw. Nag-bounce si Bitcoin 2%, 62K. 3.4K si Ethereum and balik sa 581 itong si BNB Solo. Nag-up siya ng 4.55%. Pag ganun-ganun lang yung yung pinaka-index natin si TRX. Bumabawi. Okay, puro verde ngayon yung galawan din sa crypto. Hopefully bukas maganda rin yung galaw ng market natin kasi sobrang tamlay tayo from the past 2 weeks. 2 weeks na, di ba? Sobrang tamlay yung market natin. Okay, so pag-usapan natin yung ating mga stocks. Converge, 0% ka lang naman Converge. Bakit ka? Number one sa trending. So, okay, siguro ito. 19.56 million. Ano ba yan? Flag formation ba? Medyo bias yung review kasi meron di tayong hawak na Converge. Kailan na ba tayo dito? 14% na rin yata. So, 11.6 or 11.8 yan. So, nagre-resist siya ng konti. Tignan natin bukas kasi parang nasa flag formation pa rin naman. Hopefully, hindi ganito. Nag-pause siya and then nag-drop yung index natin. So, nag-pause. Ano ba yan? Magda-drop or magbe-breakout? So, siguro bukas, kung maganda yung market natin and then net foreign buy pa rin tayo, may chance magkaroon tayo ng breakout. Ayan. So, okay naman lahat ng indicators niya, RSI MACD. At saka especially yung price action niya is yun nga, may breakout siya dito sa 10 mga 10.4 peso level naman. Okay? So hopefully mabot siya ng 12. So kasi ngayon is malapit naman na 11.5 na galawan. So bantay mo na lang po yung trend na ito yung pinapakita na trend channel ni Converge naman. Ayan. News, wala tayong news sa kanya. Next, dito, ayan. So finally, yung nagpo-post na dito lagi, ayun na po, nag-trending na si dito natin, umakyat siya nangungutang to, di ba? So tapos na ba yung pangungutang niya? Ayan. So gusto bumalik ni dito, nasa resistance pa naman, pero at least may good sign, di ba? So natapos na yung downtrend natin sa kanya dito kasi nag-breakout siya eh. So nag-break yung candle. So kaya nga pala pinag-usapan siya kanina. So maganda kasi yung galaw pala ni dito. Pero syempre, overall picture may na. Kasi yung galaw naman natin ganyan. Oh. So nagsa-sideways sa overall picture si dito. So 3.57%, hopefully umabot siya, 2.2. And meron siya ng foreign buy na 719K. Lagay ko lang muna dyan sa resistance kasi parang nauntog siya ng konti kanina. Okay? Next, GGS. Yan, marami yata may hawak kay GGS natin. Okay, nag-up siya 2.3%. Meron din siya konti. Net foreign buy pero hindi pa malinaw yung reversal. Okay, magta-try siya. Pero yung price action kasi below kasi tayo ng MA20. So hindi pa rin natin masabi kung yan na ba yung pinaka reversal natin sa kanya. So nag-up naman 2.3%. So tignan na lang natin for the coming few days. Next, ASN, 0% din yata to, no? Negative 0.4. Okay, nag-pause. 9.29 million net foreign buy. Pero okay pa rin naman. Optimistic pa rin tayo kay ASN. Kasi nga, nasa trend naman siya. So, normal naman may pullback. Hanggat hindi nagbe-break yung trend. So, hindi man tayo masyadong kabado siguro. Para kay ASN. So, parang converge lang yung galawan. Maliit lang naman. And okay din yung mga indicators natin. RSI at saka MACD, maganda rin po yung kanyang galawan. And then si SEC, silipin nga natin si SEC dito saglit na parang may nabasa ko kanina. Parang nagbenta na naman si Madam eh. Kasi may bago siyang disclosure dito. Ayan change in beneficiary. Kita mo ba? Hindi ko alam kung kita sa screen. Statement of changes. Ano ba? Download muna pala. Download. Sana. Ayan.
Kita nyo siguro to. Ayan, so meron siyang, naku, nagdi-dispose si Dakun Corporation. Laki naman ang dinispose niya, oh. Okay, so nag-peak na siguro akala ba good news yung yung nagkaroon ng breakdown sa power plant. Ayan, so anyway, punta tayo dito sa chart. Parang nag-peak na to, ah. Ang dami nagbebenta kasi, eh. Ayan, so lalaki pa naman ang benta ng mga executives natin. Kinuha lang siguro yung dividends. May dividends na siya, eh. Nakabalik na siya dito. Panalo. Panalo ng more 10%, di ba, na dividends. Eh kung ilang million yung binili niya. So negative 2.23%, negative 4.91 million net foreign sell. So medyo pabalik ko yung RSI. Tingnan natin bukas. Pag nag-break tayo dito, yun na yun. Yung catalyst natin, yung mga executives kasi natin, medyo umaalis muna kay SEC. And then lastly, si Lotto, may iLotto na ba? Gusto kong tumaya sa 645, eh. Malaki yata yung jackpot. So nag-Dow G. Naku, mukhang maano na naman to, mauntog na naman si Lotto natin. So Dow G ulit, 0.97%, 491K net foreign buy. Tignan natin kasi yung volume na pumasok kahapon, nandiyan pa rin naman. Hindi pa rin naman siya lumalabas. So may chance pa rin na matuloy yung breakout natin. Lunes pa lang naman, eh. For the coming few days naman. Tapos, pagdating sa mga indicators, RSI MACD, okay pa rin naman itong si Lotto natin. Okay? So, bukas na lang natin makikita siguro kung anong mangyari sa kanya. So, yun lang muna yung ating review. So, very quick lang kasi wala masyadong balita. Tapos, yung inaantay natin na net foreign buy dito sa market is hindi pa rin pumapasok, eh. Kaya nga, medyo malakas yung kutob natin pag Usman. Ganyan, double bottom bago mag-breakout si PSE naman natin. Tingnan natin, hopefully mali ako, ha. Pwede rin naman kasi mag-breakout kung may volume lang si foreigners po natin. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe or join ka sa trading group. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, Patreon, tsaka yung Patreon natin. Yung mga gusto po ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito. Ayan, pwede na po kasi start of the month. Yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.